Posterize lang ang ginawa ni Victor Wembanyama noong third quarter kontra dito kay Alperen Sengun sa game ng Rockets at San Antonio. Pero hindi pa rin sapat yon para manalo ang San Antonio kahit pa si Wemby merong 15 points, 18 rebounds at 5 blocks. Si Alperen Sengun naman 15 points at 9 rebounds, si Fred VanVleet 16 points, ito naman si Tari Eason nasa 18. Ito na rin ang worst record ni Coach Greg sa buong karir niya sa San Antonio. Meron siyang 17 straight loss. Kahit noon si Coach Greg nagkaroon ng mga worst record pero hindi pa siya nagkakaroon ng 17 game losing streak. Under pa to sa number 1 overall nila na si Victor Wembanyama. Last November 2 pa sila nanalo kontra sa Phoenix Suns. Sa kabila naman ang Detroit meron namang 20 game losing streak. Andun din yung dating first overall pick si Cade Cunningham. Natalo naman sila kontra Indiana Pacers. Si Cade Cunningham merong 23 points. Sa Indiana naman si Benedict Mathurin merong 30 points, 7 rebounds at 8 assists. Since bumalik siya sa second unit, naging consistent ulit ang scoring niya kumpara nung kasama siya sa starting 5. Ang Wizards naman meron na ring 5 game losing streak pero hindi pa rin makakalagpas sa ibang analyst yun dahil meron din silang worst record sa East at merong worst duo sa NBA ngayon. Almost 40 points per game kina Jordan Poole at Kyle Kuzma. Sila din yung merong mababang percentage mula sa field, 44%. Si Kuzma at si Poole din ang merong double digits sa attempt per game sa buong lineup ng Wizards. Binabawasan na rin naman ng Wizards unti-unti yung minuto ni Jordan Poole ng mga nakaraang game. Ang usual minutes niya more than 30 minutes per game. Ngayon bumababa yun sa 29. Particular reason doon, hindi rin naman nakakalaro si Jordan Poole mostly sa fourth quarter dahil sa last 10 games nila, at least 20 points per game ang tambak sa Wizards. Si Jordan Poole, pinapalaki na rin kasi yung value niya sa trade. Kaso nga lang hindi matapatan sa play or sa performance niya sa game. Meron siyang nasa $128 million at $27 million per year yun. Sa stats, mataas pa rin naman kung titingnan kumpara sa iba. 17 points per game. Yun nga lang, 29% sa 3-point area. Karamihan ng stats niya bumaba din. So ito, disclaimer, hindi talaga to trade rumors dahil no sense nilang kunin si Jordan Poole. Para mapataas kasi ang value ng player. Yung sinabi ko dati at ginagawa naman talaga dati pa, kailangan mo siyang idikit sa Lakers. Ang LA at Wizards, merong mga transaction ng mga nakaraan taon, yung isa doon naging vital piece, si Rui Hachimura. Kinukonek na kasi ngayon ng ibang media or analyst si Jordan Poole sa Lakers. Sabi ko nga, no sense na kunin nila dahil meron silang Austin Reeves. At yung mga players din sa Lakers based sa contract, mas mataas ang value kontra kay Jordan Poole ngayon. Example na lang si Taurean Prince. Meron siyang $4.5 million, nasa 8 points, 3 rebounds at 35% sa 3-point area. Nasa 114 pa ang defensive rating niya. Kailangan din tapatan kasi ng LA yung contract ni Poole. Nasa bad side kasi ngayon si Jordan Poole. Yung matagal niyang hinihingi na maging starter binigay sa kanya at hindi naman niya mapangatawanan. 4 days na lang mula ngayon mag-o-open na yung restriction sa ibang mga players, lalo na yung pumirma nung nakarang free agency. Kalimitan, trade deadline kasi nagte-trade talaga dahil doon kukuha yung ibang mga teams na nag-aabang makapasok sa playoffs at para din makakuha yung ibang teams na malaking package. Ang swerte lang ni Jordan Poole, pwede na pa niyang mabawi yung kanyang season ngayon dahil merong pa siyang 3 taong natitirang kontrata. Panalo naman ang Dallas kontra sa Memphis. Si Luka nakipag-asaran pa sa mga fans. Wala din Kyrie sa game dahil sa injury. Nakalusot ang Dallas dahil best game yun ni Jaren Jackson Jr. 41 points at 6 3-point shots. Si Bane 28 points. Monster game naman din kay Derek Lively. Ika-4 na double-double niya ngayong season. 16 points at 16 rebounds. Si Luka, 35 points, 8 rebounds, 6 assists at 2 blocks. 7 straight games din ni Luka na meron siyang 30 or more points ngayong season. So nabasa ko lang to sa mga write-ups na problem di umano sa NBA ang headband version ni Luka. So meron kasi mga alter ego sa NBA tulad na lang nung kay Kyrie. Pero kay Luka kasi kahit anong version siya, ganun pa rin. Ang dahilan lang naman ni Luka kaya siya nagsusuot ng headband dahil mahaba na di umano ang buhok niya at hindi rin naman siya gumagamit na ng gel. Yung headband version ni Luka, nakagawa kasi siya ng record doon. Yung triple-double sa halftime pa lang at malagpasan niya si Larry Bird sa all-time record. Siya din ang second fastest na nakakuha ng 1,000 3-point shot behind Buddy Hield. Isang game lang ang pagitan nun. Last season din si Luka nagkaroon ng 9 straight
30 or more points nung start ng season. Nasa taas pa ng standing nun ng Dallas. So ibig sabihin walang kinalaman yung headband version ni Luka dahil ginagawa niya yon last season pa. Back-to-back games pa ngayon ng Dallas dahil ang susunod nilang game, Lakers. Hindi pa alam kung makakalaro doon si Kyrie.